Nagkalaglagan na sa Kongreso Asidre. Walang kawala sa matinding utos ni Cheese Escudero Palacio. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pag-usapan natin ngayon ang batuhan ng mainit na salita. Ayan. Between Senator Cheese Escudero and Congressman Jude Asedre. Ayun, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Ayan, syempre supportahan natin yan, the General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Tungkol sa impeachment trial. Nadidiling na daw. Sobrang delayed. Okay, itong article o balita ng politico.com.ph. Title. Na back to you. Cheese Escudero slams Asedre. House, not Senate, is told Sara Duterte impeachment case. Okay. So, Senate President Francis Escudero lashed back at House Assistant Majority Leader and Tingog Party List Representative Jude Asedre for claiming that the Senate leadership is delaying the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Talagang nakakabangga na nila si Cheese, no? Talagang pinipressure nila masyado si Cheese na bigyan na ng aksyon yung impeachment ni VP Sara. Kaso nga lang ayaw gawin ni Cheese dahil syempre sumusunod siya sa batas. 'Di ba? Etong mga to parang walang kilalang batas eh, 'di ba? Si Senator Escudero, nagre-react lang siya sa remarks nitong Congressman Asedre na ang makikinabang daw sa pagka-delay ng impeachment trial ay walang iba kundi si Vice President Sara Duterte herself. Paliwanag ni Asedre na ipinalabas niya yung kanyang pagkadismaya sa schedule ng Senado, yung calendar of activities nila, na ngayon pang July 30 magsisimula ang trial instead na kaagad-agad. Kung makapagsalita naman sila kay VP Sara na sinasabi nila si VP Sara yung nakikinabang sa pagkakadelay ng impeachment niya, no, para pag-usapan sa Senado. Kapag na-impeach si VP Sara, sino ba ang makikinabang diyan? Syempre kayo-kayo. Kayo-kayong gustong magtanggal sa kanya. Kaya nagmamadali kayo dahil natatakot kayo na baka abutan pa ng 2028 yung impeachment na usapan na yan. 'Di ba? Dahil kapag nag-2027 na at hindi pa rin aayos yan, wala pa rin nangyayari, 'di ba? Alam nyo na makakalusot siya. Kaya takot na takot kayo. Yun ang iniiwasan yung mangyari. Kaya talaga si Cheese inaapura nyo, 'di ba? Hindi nyo muna pinapalagpas yung darating na eleksyon eh. 'Di ba? Mas gusto nyo bago mag-eleksyon, kailangan mapag-usapan na yan at mapag-desisyon na yung impeachment ni VP Sara. 'Di ba? Hangga't nandiyadyaan pa kayo. Dahil ayaw nyong mapahiya, 'di ba? Na baka si VP Sara mapawalang sala sa mga pinagsasasabi nyong impeachment at kayo pa ang unang matanggal kapag natalo kayo ngayong halalan. Dismayado itong Congressman Jude Asedre. So ito, ang kanyang patutsada kay Escudero. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kaya ganyan ang ginawa nila kay VP Sara kasi gusto nilang matanggal si VP Sara. Ika nga niya, sinabi niya, kung gusto, may paraan. Kaya gumawa kayo ng mga paraan para gumawa ng impeachment at gumawa ng mga grounds na itatambak nyo kay VP Sara. Diba? Ngayon, ang nagiging kontrabidan sa inyo ay si Cheese dahil nagdesisyon siya ng salungat sa gusto nyong mangyari. Diba? Minamadali nyo siya. Bakit kayo natatakot? Bakit gusto nyo bang madaliin yung impeachment ni VP Sara? Diba? May date namang binigay si Cheese. Diba? Hindi nyo ba mahihintay yun? Diba? Kailangan ba mabilisan? Ano ba ang kinatatakot nyo? Yung tipong hanggat nandiyan pa si VP Sara, para bang bangungot sa inyo yung nangyayari? Para ba siyang multo? Diba na nakikita nyo? Pag hanggang ngayon Vice President pa rin siya? Diba parang takot na takot kayo kay VP Sara
'Di ba? Kaya ginagawa nyo lahat ng paraan para mapagdesisyonan niyang impeachment na yan. At alam ko na yan na lang ang huling barahan yung panglaban kay VP Sara. Wala na kayong ibang panlaban eh. Yung ICC kasi wala na sa usapan yan, labas na. Yan na lang ang pinakamalakas na barahan nyo na ipinanlalaban. Kaso nga lang, tinenga pa ni Cheese. Diba? Eh hindi mo naman masisisi si Cheese dahil sinasabi niya nga may sinusunod siyang batas. Diba? Dapat lahat ng kilos niya naaayon sa batas. Kaya tama naman siya, may punto naman siya ron. Mag-init ang tenga mo niyan. Kaya, sabi naman ni Senator Escudero, it was the House which inupuan nila yung complaint for halos 2 months. Okay? Bago nila i-transmit yung articles of impeachment sa Senado on the last day of session noong February 5. Oh. So ito ang resback ni Senator Escudero. If he does not want to, kung ayaw nilang ma-delay, okay, then why did they, meaning the House, did they delay the filing of the complaint before the Senate by sitting on the 3 impeachment complaints for more than 2 months without referring it to the Speaker? Kung kailan kasi Despite dulot na eh. their own Kung kailan dulot na, dun pa nila minadali. Section 3 that states that their Secretary General shall immediately refer it to the Speaker. So, to me, tama naman si Senator Escudero. Bakit nila pinatagal yung 3 impeachment complaint? Oo. Tapos bigla-biglaan, February 5, isang araw lang, pirma 215. Sampa kaagad sa Senado. Wala na eh. Hindi na-discuss sa plenary. Very clear naman yung rules ng Senado na dapat yung impeachment complaint na pag-usapan sa plenary session. Last minute nilang isinabit. Nag-break ang Congress, ang Senado, na hindi natalakay yung impeachment complaint, kaya hindi sila makagalaw. So ang iba, ito si Senator Pimentel, nagsasuggest na mag-caucus sila, caucus. Kahit naka-break. Mag-usap-usap ang mga senator. Sabi ni Senator Escudero, maraming nasa abroad, maraming nagbabakasyon, maraming busy, nangangampanya. Kasi maraming re-electionist eh. Marami rin hindi interesado. So paano sila makapag-usap-usap? Kaya nanindigan din si Senator Escudero na wala, hindi kami gagalaw hanggat hindi darating ang June 2. June 2 yung opening ng session ng Senado. Tama naman yung desisyon ni Cheese eh. Mas maganda muna matapos muna yung eleksyon eh. 'Di ba? Bago gawin 'yan. 'Di ba? Kaya itong mga to, yung mga nagpipilit na gawin kaagad yung impeachment kay VP Sara, yung pag-usapan na, napapaghalataan sila eh. 'Di ba? Kaya kayo yung nasa Kongreso, kaya kayo na nadadali kasi mahilig kayo sa mga minamadaling usapan. 'Di ba? Minamadali nyo noon, yung katulad diyan sa BICAM, naiipit kayo kasi minadali. Kaya nagkaroon ng mga blanco. Ngayon yung impeachment kay VP Sara, pinirmahan nyo ng madalian. Sablay din. Ngayon minamadali nyo naman yung impeachment kay VP Sara, minamadali nyo sa Escudero. 'Di ba? Hindi kayo masyadong planchado kumilos kaya kayo nabubulilyaso. Sabi ng Escudero, sabi ng Senate President, he will not give in to pressure from those for or against the impeachment, and that the Senate will follow its rules and regulations on impeachment. So mayroong nag-apura, mayroon ding hindi. Okay, ito naman. Grupo ni VP Sara plus yung grupo ni Attornista Israelito Torion nagsampa na ng petisyon sa Korte Suprema para ipatigil. Kasi hindi nasunod yung proseso. Umaksyon na ang Korte Suprema. Pinapasubmit na ang Kongreso ng comments nila for I think 10 days. Malapit na mag 10 days eh. So, to me, dapat hintayin yung decision ng Korte Suprema. Tama-tama, 5 months from now. Kasi March pa lang ngayon, March, April, May, June, July. By July, baka may decision ng Korte Suprema sa petisyon. Pwede nang magtuloy o pwedeng hindi. Depende na. The ball is now on the hands of the Supreme Court. Yes. Kaya tama, huwag mo nang gagalaw para sa akin. Kaya lang kung hindi sana nagkaganito, yung hindi sila na late at nagkaroon ng plenary na pag-usapan sa plenary ng Senado at nagsimula, nako, mas maganda sana kung nasimulan kaagad kasi sigurado
pinakamaba siyam o 10 senador na boboto doon sa acquittal ni BP Sara. So sinasabi nga ni General, parang mas mainam yung magsimula ng maaga. Aba. Kayo mga katunay, anong tingin nyo? Ano mas maganda, yung magsimula ng maaga o doon sa ibinibigay ni Chis na takdang araw talaga, yung takdang buwan na pag-uusapan niyang impeachment na yan? Ano sa tingin nyo? Comment kayo mga katunay. Ngayong 20th Congress. Kaya importante na botohan natin straight PDP laban para sigurado na kahit sa 20th Congress ng impeachment trial, merong siyam na siguradong boboto. Yan din yung kinakatakot nila na kapag nanalo yung mga yung mga senador na mga Duterte. Diba? Kasi kung hindi sila natatakot dyan, papayag sila sa gustong mangyari ni Chis Diba? Papayag sila ron. So parang naiisip nila, paano kapag yung mga senador ni Duterte nakapasok sa eleksyon? Diba? Ano ibig sabihin yan? Hindi sila naniniwala din sa survey. Diba? Kahit ako hindi ako naniniwala dyan, hindi naman yan talaga yung 100% sure na yun talaga ang mananalo. Kahit mag number 1, number 2, ganyan at sa survey, hindi pa rin ako naniniwala. Dahil hindi lahat ng taong bayan, hindi lahat ng buong Pilipinas nakakausap dyan. Hindi lahat bumuboto dyan. Diba? Mas naniniwala ako kapag dumating na yung tunay na eleksyon. So parang yun yung kinakatakot nila. Kahit paano nag-aalangan sila sa mga senador ng Duterte na baka makapasok. So nagsisiguro doon na sila sa sarili nila na habang hindi pa nag-eleksyon, pag-usapan na yan, desisyon na yan, di ba? Hindi lang dahil sa natatakot sila, baka mamaya matanggal sila. Ibig ko sabihin matanggal, matalo sila. Tapos mag-iba na naman ang botohan sa susunod. Para sa acquittal ni BP Sara. Pag-usapan naman natin ngayon yung issue tungkol kay Presidential Communications Office Secretary Mr. J. Ruiz. Yung J. Ruiz. Allegedly, co-founder siya ng isang kumpanya, Digital 8, na kung saan nakakuha ng malaking kontrata sa PCSO, 206 million di umano. So, ang issue dito is conflict of interest. Sabi ng press officer ng Malacanang, si Atty. Claire Castro, on the process na daw ang pagdadivest ni Secretary J. Ruiz. Sabi naman ng PCO statement, wala daw shares of stock ang PCO Secretary dahil representative pa lang siya. Kaya lang lumalabas sa press release noong December, nakapirma siya ng press release kasi siya ang presidente. Kung hindi ka maging presidente ng isang kumpanya, kung hindi ka member ng board of directors, ibig sabihin may share. So ano ba talaga? May share ba? Wala. May kailangan bang i-divest? Wala. Ito, nagsalita na rin si Senate President Escudero sa issue na ito. Si Channel 167. Nag-post siya. Sabi niya, paano yan, Kuya J? Cheese has spoken. Senator Cheese Escudero. Is still fake news? Kasi fake news daw yung lumalabas na balita na meron siyang daw sa kumpanya, meron siyang share. So may conflict of interest. Wala daw conflict of interest dahil wala siya ng share. Okay, ito ang pahayag ni Senator Escudero. J. Ruiz, sabi niya, dapat mag-divest muna bago ang appointment bilang PCO chief. Yan ang pahayag ng Senate President. So, kung ito ang pahayag ng Senate President, baka may alam siya tungkol sa shares ng ni J. Ruiz doon sa Digital 8. Si Chis ngayon parang masyadong controversial sa mga balita. Diba? Parang lahat ng presyon nasa kanya na Diba? As Vice President, as Senate President, no? Nagsisisi ka na ba, Chis, na naging Senate President ka? Diba? Parang nakaka-stress na yung nangyayari sa'yo. No? Pero mukhang kaya pa naman dali ni Chis Mukhang relax pa rin siya sa mga pagsasalita niya. Yung mas maganda yon. No? Sana nga wag mabali yung mga sinasabi niya. No? Wag magbago kasi maraming nagiging negative comments din kay Chis na wag kayo maniniwala dyan, may mga ganyan-ganyan. No? Sana nga is totoo lahat ng mga sinasabi ni Chis, lalong-lalo na doon sa impeachment ni VP Sara. No? Na talagang sinusunod niya yung batas. 'Di ba? Na kung kailan ang ibibigay na buwan
araw, yun talaga ang gagawin. Kasi kung siya magpapadikta sa mga kongresista na parang syempre ikaw senador ka tas didiktahan ka lang nila sa gusto nilang mangyari. 'Di ba? Lalong-lalo na alam mo namang mas marami kang alam sa batas kumpara naman sa kanila. Kasi kung may alam talaga sila sa batas, hindi naman sila nagmamadali ng ganyan. Pagpalagay natin meron silang alam, no? Pero hindi mo rin naman siguro ipaglalaban 'yan. Si Escudero hindi niya ipaglalaban 'yan. Kung yung nalalaman niya tungkol sa batas alanganin, 'di ba? Hindi niya sasabihin niya na mag-divest ka muna, dapat mag-divest muna kung wala siya. So ano ba talaga ang totoo? Kasi ang taong bayan, pinag-uusapan ng fake news. Magkaiba ang salita ng press officer ng Palasyo, Attorney Claire Castro at ang PCO Secretary. Sabi, on the process ang pagdadivest. Sabi dito, walang i-divest dahil wala akong shares of stocks. Kaya lang, yung SEC registration ba yun? Namin. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katuna, yan ang masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.